Good day everyone, my name is Denver Dibibal from BSED 11M and today pag-uusapan natin ang Socrative application na kung paano siya nakakatulong at kung ano yung nagagawa niya sa klase. So first of all, mag-download muna tayo po ng app na may kita sa Play Store. Available po ito on Play Store. Search nyo lang po ang Socrative teacher or students po. If teacher, facilitator po kayo, ito po ang inyo Socrative teacher app. Yan. Pagkatapos po natin i-download, i-open po natin. At ito po ang unang lalabas, teacher logins po. So gagawa po kayo ng account yan bago po kayo maka-access sa ating application. Ito po nun. Ito po ang ating second step. Pipili po tayo ng ating pong organization type. Third step naman po is yung role. And lagay po natin is teacher. Kasi tayo po magpa-facilitate. And optional na lang po yung number. Verification code na isisend po sa inyong email na inilogin po dito sa application po ito. Ang code po na ito is 6 na numero. Makikita nyo po ito sa inyong email account na magagamit nyo po upang ma-open po o ma-access po, makapag-login po dito po sa ating application. Choice, true or false, short answer. So, yan po is inyong mga pagpipilian at magagamit po sa paggawa ng activity na inyo pong gagawin. After that, makikita nyo naman po ito. Example po ito, word facts quiz. At ito po yung mga makakatulong po sa inyo sa inyo pong ipapagawang activity. Maaari nyo pong i-on ang mga yan para makatulong po sa inyo sa pag-manage ng activities po na inyo pong ipapagawa sa mga students. Ngayon naman po ipapakita ko sa inyo ang point of view ng paggamit ng Socrative Teachers application po and Socrative Students application po. So ganito naman po ang paggamit po sa kanila. Ito pong nasa kaliwa is Socrative Teacher. And ito naman po is Socrative Students po. Ito po is para sa estudyante. Ito naman po is para sa administrator or teacher po. So, dito po, invite students. Yan. Magagamit nyo po yung QR code na yan. May scan nyo po at mapupunta po kayo doon. So, ngayon po, nakalagay po sa ating muna po dito is room name, which is ito po, yung nasa baba. And pag in-enter po natin siya, 8480 join. Yan. So lumabas po kagad dito. Yan po, nagpapa po kagad 0 by 0 student answer po nakalagay. May 1 na po dyan. So, ang indicates po na may nakapasok na po tayo. So, try po natin mag-answer. Na pumasok din po agad dito sa teachers. So, maganda po siya gamitin on live po. Gagamit nyo po siya na mamomonitor nyo po yung inyong mga estudyante at makikita nyo po kagad ang kanilang mga sagot. Yan. I complete the current activity, waiting for the next activity to begin. So like this po, parang ganun na rin po. Sample true or false. Pwede nyo po siyang ilipat ng ibang klaseng sagutan. Yan po. Yan, na lumabas po kagad dito. Example po is may tatanong po kayo sa online po, like hindi ko po sakop itong application na to or
online platform na to, pero idadamay ko na po. Like example po is Google Meet. Mag-Google Meet po kayo and magbibigay po kayo ng katanungan, mga katanungan po doon. Pwede nyo pong ilagay dito. Ito po ang gamitin nyo sa pag-kolekta ng kanila pong mga sagot. Like this example po is nagtanong po kayo doon ng questions, and if you answer this, submit answer, and lalabas po yun dito na 100%. Exit tickets or pag-gather po ng feedback through various questions types, like through multiple choice na napakita ko po sa inyo kanina, and true or false or short answer question. So Socrative app po can be used on various educational and professional settings to facilitate interactive learnings and quick assessments. It works on computers. Gumagana rin po ito sa computers, laptops, tablets, and its smartphones po by na making accessibility. So, ang advantage naman po ng application na to is live po siya. Kaya iwasan po natin yung like mga pandadaya, pandurugas. Kasi live po siya. Kung gaganapin po to like sa mga Google Meet, mababantayan po yung mga bata na gagamit po nito. Mababantayan po ng ating mga teachers yung mga bata po na gagamit nito. May iwasan po natin yung pandaraya at panlalamang. So, may problema naman po sa application po nito is nangangailangan po tayo dito ng internet connection or data na para makapasok ka po dito sa application na to at maka-access ka po dito sa application na to. Like, para din po siyang Google Meet na kinakailangan is online ka po talaga na para makasabay ka sa iba. And yun lamang po. And sa the rest, wala naman na pong iba. So, dito na po nagtatapos ang ating video. I hope na may natutunan kayo about sa Socrative application, Socrative students, and Socrative teachers. Alam ko po na hindi ito yung application na sobrang kilala, but sana may nagkaroon kayo ng kaalaman about sa application na ito, and I hope na magamit din ito sa mga susunod pa na dahil alam ko na makakatulong ito sa